Ramdam din sa buong Laguna ang matinding epekto ng Super Typhoon Uwan. Kabilang sa mga tinitingnang dahilan ng pagbaha ang mga saradong flood control structure. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Santa Cruz, Laguna. Paulo, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, hindi nakaligtas ang lalawigan ng Laguna sa hagupit ng Super Typhoon Uwan. Libo-libong residente ang kinailangang ilikas at ramdam din ng probinsya ang ngit-ngit ng masamang panahon. May kuryente pa din. Meron Pasado alauna kaninang madaling araw nang umapaw ang isang ilog sa Barangay Calo sa bayan ng Bai. Sa bidyong ito nakuha ni Kagawad K.An. Claveria, kita ang mabilis na pagragasan ng tubig na halos matabunan na ang daan. Pagdating ng umaga, hupa na ang karamihan sa mga binahang lugar. Pero ramdam pa rin ang baha sa mga karatig bayan ng Victoria at Santa Cruz. Sa bayan naman ng Paite, hindi madaanan ng ilang bahagi ng highway bunsod ng putik, halaman at basurang dala ng bagyo. Ilan lamang to dun sa mga water lily na nilinis ng mga residente dito sa bayan ng Paite. Kwento ng iba sa kanila, tila mas matindi raw yung naranasan nilang baha kumpara sa mga nakaraang bagyo na tumama din sa Laguna tulad ng Ulysses, ng Rolly at ng Undoy. Kasi ang Undoy, dito lang nagkaroon ng tubig ngayon hanggang doon na. At malakas, maraming sinirang bahay. Ayon sa Laguna Disaster Risk Reduction and Management Office, halos lahat ng bayan at lungsod sa lalawigan naglikas ng mga residente bunsod ng bagyong Uwan. Mahigit 10,000 pamilya ang nasa loob ngayon ng evacuation centers. Nasa kulang-kulang 40,000 na individual ho ito. Bukod pa ho yung nasa labas ng evacuation center, yung mga pamilya nila. Kaya't tuloy-tuloy ho yung monitoring namin at si Gobsol po ay pumupunta na sa iba't ibang area para ho makatulong ho ang provincial government. Mga baradong drainage at saradong flood control structure sa Laguna de Bay ang dalawa sa tinitingnang anggulo kung bakit naging malawakan ang pagbaha sa lalawigan. Ayon naman kay Governor Sol Aragones, inaalam na nila ang pinsalang idinulot ng bagyo sa buong lalawigan. Nakita talaga natin yung nag-overflow, no? Nag-above sea level. Itong ating Laguna de Bay na talagang baha yung inaabot ng ating mga kababayan. Isa na nga dito sa Paite. Ang maganda lang, nakalikas ka agad yung mga bahay na malapit sa lugar na ito. Dagdag ni Aragones, inaasahan nilang sa pagsisimula ng dredging ng lawa na pinangako ni ultrabilyonaryo Ramon Ang, unti-unting masusolusyonan ang pagbaha sa mga lugar ng Laguna na malapit sa Laguna Lake. Willard ay nakikipagpulong sa ngayon itong si Governor Aragones sa ibang mga miyembro ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at batay sa pinakahuling situational report ay may kumpirmado ng isang nasugatan dito sa lalawigan ng Laguna. Yan ay naitala sa bayan ng Fami kung saan isang 32 anyos na babae ang tinamaan ng yero sa kasagsagan ng bagyo. Batay rin sa latest SITREP ay nasa 6 na pong kabahayan ang kumpirmadong napinsala bunsod ng bagyo. 6 dyan ay totally damaged, tigdadalawa sa bayan ng Rizal, Nagcarlan at Liliw. Samantala na ibalik naman ng NGCP ang supply ng kuryente sa ilang lugar dito sa Luzon, kabilang ang Nueva Ecija, La Union at Quezon. Kabilang din sa mga naibalik ang Cabanatuan, San Luis, Labrador, San Carlos at Santiago, Alicia 69 kilovolt lines. Patuloy namang inaayos ang mga linya sa Bicol, Pangasinan at Cordillera na apektado pa rin itong si Bagyong Uwan. Willard. Paulo, may paliwanag ba ang otoridad kung bakit sarado ang mga flood control structure dahilan para bumaha sa ilang lugar dyan? Magandang tanong yan, Willard. Actually, kanina nakausap natin ng PDRIMO sa Laguna, si Mr. Alvin Sejo. At ang na-mention niya partikular na sarado yung drainage ay doon sa lungsod ng Binyan. Ang isa sa mga nakikita ngayong anggulo ay yung dami ng basura na pumapasok doon sa mga drainage. Kaya pinag-iigting ng Laguna Provincial Government yung kanilang information campaign para maingganyo yung mga residente na wag na sanang magtapon pa ng basura doon sa mga nasabing drainage. Pero patuloy pa rin daw nilang inaalam yan at tinitingnan din yung volume nga ng tubig na nabanggit kanina ni Governor Sol Aragones na nag-overflow
sa ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Laguna. Willard. Paolo, may balita ba kung hanggang kailan mananatili ang mga evacuees doon sa kanilang mga evacuation centers? So far ay wala pa naman tayong nare-receive na balita kung hanggang kailan sila mananatili. Although, batay sa ating huling pakikipag-usap sa Laguna Pidrimo, ay may mga unti-unti na ring nagsisiuwian. So in the coming day or the next few days, expect natin na unti-unti na ring magsisiuwian yung ating mga kababayan. In fact, Willard, dito sa bayan ng Santa Cruz, kung nasan tayo ngayon, at sa ilang mga paligid na bayan, medyo gumaganda-ganda na rin yung sitwasyon ng panahon. Nakita natin yung ilang mga residente nagsisimula ng maglinis. So maybe in the next few days ay magsisimula na rin magsiuwian yung mga nag-evacuate dito sa lalawigan ng Laguna. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa Santa Cruz, Laguna.